Mga kababayan, magandang tanghali po at hapon sa bawat isa. Meron po tayong update sa lagay ng ating panahon, pero bago ho yan, huwag niyo po munang kalimutan na i-like at i-subscribe ang ating channel at pahit na rin po ng notification bell para ma-notify ko po kayo sa mga susunod natin na latest weather update. So mga kababayan, meron na po tayong minomonitor at binabantayan na active low pressure area. Nandito po ito mga kaibigan sa may bandang east of Eastern Visayas na may layo pong 1,885 kilometers. So mga kaibigan, ito pong low pressure area nito within the next 24 to 48 hours or by next week ay may chance po na maging isang ganap na bagyo or tropical depression, no? So minabantayan at minomonitor po natin yan mga kaibigan. Meron din po tayong iba't ibang senaryo mga kaibigan dahil kung titignan po ninyo, isang active low pressure area lamang ang nadetect po ng ating system. Pero sa ibang senaryo po or sa ibang weather system na ginagamit po natin mga kaibigan, tulad na lamang po ng weather model po ng Europe, nagpapakita po ito ng 2 hanggang 3 potential na bagyo. 2 po sa kanila ang posibleng lumihis, ngunit isa sa kanila ang may chance ng maglandfall po sa Luzon. So dahil po dito sa pinapakita sa forecast natin ay mas maging mauulan po ang ilang bahagi po ng ating bansa kung sakaling mangyari po. So ito yung sinasabi natin na active low pressure area na malaki ang chance na maging isang ganap na bagyo at maglandfall po sa ilang bahagi ng ating bansa. So ayon naman sa atin din ginagamit, no, na isang GFS model sa US naman po ito, nagpakita po ng 2 potential na bagyo, no, at parehas sa kanila ay may chance ang lilihis at walang direktang epekto sa ating bansa. Ngunit mas malakas ito dahil marami itong oras na nasa karagatan po mga kaibigan. So ipapakita ko sa inyo mga kaibigan na dapat po maging handa tayo. Itong nakikita natin ay posibleng may kasunod, no, or posibleng maging 2 within the next 24 to 48 hours. So mas maganda nakabantay tayo mga kaibigan dahil kung titignan nyo sa ating pinaka-advanced weather forecast, hindi lamang isang low pressure area ang ating binabantayan. Kahapon 2 yan, so pawala-wala po yung isa at posible itong lumabas or posibleng malusaw din mga kaibigan. So babantayan po natin yan. Pero ang malaking chance may bagyo by next week or within the next 24 to 48 hours na papasok po sa ating bansa. So sa ngayon mga kaibigan, ang nakakaapekto rin, no, sa ilang bahagi ng ating bansa ay itong Intertropical Convergence Zone ITCZ, easterlies at ilang mga localized thunderstorm. So asahan natin sa Zamboanga Peninsula, Saxargen, BARMM, Davao Region, Davao Oriental at ilang bahagi po ng Davao del Sur, magiging maulap ang kalangitan dyan na may mga isolated light rains and heavy rainfalls pagdating sa hapon at sa gabi, dulot po ng ITCZ. So sa area ng Visayas, Palawan at the rest po ng Mindanao, maulap din po na kalangitan ang mararanasan dyan. Meron ding mahina hanggang sa posibleng malakas sa pag-ulan pagdating po sa hapon at sa gabi dahil pa rin po yan dito sa ITCZ at may kasama pong easterlies. Sa area po ng Cagayan Valley, Aurora at ilang bahagi po ng Quezon kasama ng Bicol Region, maulap din ang kalangitan ng ating mararanasan dyan. Merong mahina hanggang sa posibleng malakas sa pag-ulan dahil naman sa easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagataang Pasipiko. Ang ilang bahagi naman po ng Metro Manila mga kaibigan, kasama na ilang bahagi ng Luzon at yung mga lugar na aking hindi nabanggit ay binabalaan din po sa banta ng mga localized thunderstorm, yung mga biglaang pag-uulan na posibleng maranasan natin mga kaibigan ngayong hapon hanggang sa gabi na posible pong tumagal hanggang 1 hanggang 3 oras po mga kaibigan. Yung pinakamatagal na po yan. So mas maganda nakahanda tayo anumang oras mga kaibigan. Low pressure area nasa may bandang silangan, so minomonitor natin yung kanyang paggalaw kung lalakas ba within the next 24 to 48 hours. So manatil tayong nakalike at nakasubscribe sa ating YouTube channel para updated tayo lagi sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po.